So, what's up guys? Si Mino ito ulit. Nandito ako ngayon sa Detroit. Pauwi ako ng Pilipinas ngayon. Medyo may oras pa ako ngayon bago na aking boarding. Kaya naisip ko na sagutin naman yung mga tanong nyo. And before ako magsimula, 3 things muna na gusto ko sabihin. Una, sorry na hindi ko masyado nasasagot yung mga tanong nyo. Medyo naging busy ako nitong mga nakaraang araw. Kaya medyo nahihirapan ako na magbigay ng time sa akin channel. And then second ay salamat sa mga nag-subscribe. Ngayon we are up to 150 subscribers. Yay! So actually nung nagsimula ako, meron lang ako mga 5 subscribers. I think most of those are mga kaibigan ko lang. So yun, maraming salamat sa mga subscribers ko. And hopefully mag-grow pa tayo dito sa channel na to. And then lastly, pasensya na kung medyo kakaiba yung tunog ko ngayon. Una, medyo may jet lag pa. Pangalawa, medyo masama ang pakiramdam. Kaya, ayun, pagpasensyahan niyo ako, medyo kakaiba yung tunog ko ngayon. Kung medyo konyo ako, yun ay dahil nasa US ako. Okay, so tuloy na tayo sa ating Q&A session. So, first question from Yam De Leon. Sabi niya, Sir, paano magamit yung sa sleep monitoring? Well, actually, yung sa sleep monitoring, basta suot mo yung device, gagana na yung sleep monitoring nun. All you have to do para makita yung record ng pagtulog mo or yung sleep time mo ay isync mo lang yung device sa phone, isync mo lang yung sa Atmos Fit na application, then ayun, makikita mo na doon sa data yung sleep record. So basically, para magamit mo, isuot mo lang yung device habang natutulog ka. Next, from Othello Mendoza, kung nakaplug sa fast charger yung NIA, nagiging fast charging din po ba? Interesting question. Theoretically siguro yes. Kasi, as far as I know, yung fast charging, mas malakas yung influx ng kuryente mula doon sa saksakan papunta doon sa device. Pagdating naman doon sa NIA, ibig sabihin mas malaki yung dumadaloy na power from yung saksakan papunta doon sa wireless charger. Ang problema mo nga lang, kung gaano kalakas yung capacity ng NIA na mag-transmit ng power papunta dun sa phone. Medyo may limitation yung NIA, especially considering na medyo generic yung product. So, hindi natin maaasahan na ganun kaganda yung quality ng kanyang charging. So, okay, siguro sabi ko yata kanina yes. I think hindi. Kasi considering yung brand, yung materials, I don't think na fast charger yung NIA. Medyo generic kasi. Okay, next from Winzil Eloha. Good day sir, kamusta ang sound quality sa'yo? Okay, so ang tanong niya ay tungkol sa Proton True Wireless. Sa akin kasi parang may hiss, lalo na kapag hinihina ko na yung volume ng music. So I think yung sinasabi mo parang static na tunog. Yung sa akin okay naman yung tunog. Okay naman, wala naman ako naririnig na static. Possibly baka factory defect ng device mo. I guess ipa-check mo yan doon sa vendor. Next, from Erwin Deginon, ang tanong niya ay tungkol sa Atmos Fit Hydro din. Is this usable in iPhone? Yes, ako ang gamit ko ay iPhone SE. iOS version is currently iOS 11. Hindi ako sure kung nagre-release na sila ng software updates ng Atmos Fit na application, pero basically nagagamit naman to sa iPhone. So, yeah. Next, from Marlon Yerva. Question is about Atmos Fit Hydro. Anong music player ang compatible sa Atmos Fit Hydro? Ang compatible lang na music player sa Atmos Fit Hydro ay yung native application. Yung native music application lang. As far as I've tested, sa iOS, yung native music player lang ng iOS, iTunes Music yata yun, or iMusic. Basta yun, yung default lang. Hindi gagana yung Spotify. Well, Spotify lang naman yung meron ako, so hindi ako sure, pero Spotify hindi talaga gumagana. Next, from Michelangelo de la Cruz. Sir, anong itsura ng push notifications niya sa Hydro? Yung unang-unang Atmos Fit kasi nababasa mo yung messages, then sa Elite, name lang ng nag-message sa'yo ang mababasa. How about sa Hydro? Thank you Hindi ko alam na ganun yung sa Elite kasi wala naman ako ng Elite. Pero yung sa Hydro, tayo natin mawala yung... Okay. So, yung sa Hydro, nababasa mo yung preview ng messages. Hindi ako sure kung yung doon sa unang version ng Atmos Fit ay yung buong message yung nababasa. Pero doon sa Atmos Fit Hydro,
yung preview na message na mabasa doon. Although, sayang, sana mas maganda sana kung nasa-scroll mo yung buong message. Pero, given the price point, maganda na yun na ikita mo yung preview. Especially kung gusto mo lang na makita kung emergency ba yung message or not. From, mahaba yung pangalan, L3 LLL Productions. Wow. So, I think video producer din to sa YouTube. Maganda naman yung content. Sir, can you help me with my Hydro Fit? Sinubukan ko po kasi na ma-upgrade yung firmware niya, kaso nalabas lang naman sa screen location. More than 1 hour na siyang ganun. Hindi ko mag-gets kung anong ibig mo sabihin na nalabas lang sa screen location. Baka ang sinasabi mo yun sa pag-prepare ng device. Hindi ako sure. Mag-message ka lang sa akin or mag-comment ka lang ulit sa video na to kung gusto mo i-clarify ito. Pero as far as I know, pag nag-upgrade ka ng firmware, kung tingnan nyo lang yung video ko tungkol doon sa pag-upgrade ng firmware na Atmos Fit Hydro, mawawala siya talaga. Baka yun yung nakikita mo, baka natatakot ka lang na bakit siya nawawala. Pero ganun lang siya talaga. I-expect mo na parang kunyari mawawala, hindi naman kunyari. Parang nawawala siya, parang nadi-disconnect. Pero huwag kang mag-alala, ganun talaga, nawawala siya talaga. Mag-comment ka lang dito sa video na to kung gusto mo i-clarify pa yung question mo. From Renz Bernales, hindi nga ako makaregister sa app. Paano ko kaya mako-connect? Heis. Medyo weird nga yung face na yon ng application kasi hindi ko alam kung saan napupunta. Hindi ko alam anong point na registration na yon. Your reservation is subject to cancellation. Sorry, hindi ako sure sa sagot sa tanong mo, pero as far as I've tried, once na mag-enter ka ng email address mo and password doon, gumagana naman. Most of the time, gumagana naman. Siguro subukan mo i-erase yung application then i-download mo ulit. Subukan lang natin. Then, next is from Charlo Galing. I hope na babanggit ko na tama yung pangalan mo. Do I need to bring my smartphone with me during my workout para matrack niya yung mga data? First time user po ako. Yun yung maganda sa mga fitness bands. Usually, hindi mo na kailangan dalhin yung phone mo para lang ma-record yung data. Hindi not necessarily makikita mo yung record mo dun sa device mo. Like for example, in my case, tsaka depende rin pala. Depende kung ano yung gusto mong i-track na data. Kung heart rate monitor lang, hindi mo yun makikita agad and then, pero mare-record naman siya. Kung sa distance travel naman, nare-record yun and nakikita mo rin sa Atmos Fit. Okay? And then, yung pace ay kapag naka-on yung exercise mode. So, kailangan mo i-on muna yung exercise mode. Bottom line, ang sagot sa tanong mo ay no, hindi mo kailangan dalhin. Take note lang na hindi mo makikita agad yung data hanggat hindi mo sinisync sa Atmos Fit na application yung iyong device. From Mr. Cool or Hot, meron na po ba update, sir, sa bagong firmware update? I-recommend nyo ba na bilhin ang Atmos Fit Hydro? First question ay kung merong update. Yes, meron. I think yung recent update na na-receive ko ay 0305. And then yung second question mo, i-recommend nyo ba na bilhin yung Atmos Fit Hydro? 50-50 yung sagot ko dyan. Yes, kung willing ka doon sa mga trade-offs. May certain level of uncertainty lang doon sa device considering yung brand, yung material, and then yung reliability ng data na nare-record. Pero consider mo din na nagre-release sila ng mga firmware updates. So ibig sabihin, hindi pinapabayaan na Atmos Fit yung device. So may continuous improvement naman, and that's always a good sign na may potential yung product. Kung okay sa'yo yung mga trade-offs na yun and wala ka talagang budget pero gusto mo ng isang fitness band, bilhin mo yung Atmos Fit Hydro. Pero kung meron kang konting budget pa, like meron kang 2,000 pesos na pwede mo ipambili ng isang fitness band, then I suggest na dun ka na sa Xiaomi Mi Band 2. Maraming magagandang reviews yon. I have a lot of friends na yun ang ginagamit. So, I think very reliable naman siya. Yung pedometer ko, wala pa 1 week ayaw na gumana. 2 po, kinuha ko na ganito. 0 lagi yung pedometer. You have any idea po? Weird. Kung 2 na yung nakuha mo tapos hindi gumagana, that's weird.
Kasi pedometer is actively running. So, hindi mo siya kailangan i-activate para lang may ma-record na steps. Lagi ako may nare-record na steps dito. Ayun, by the way, gamit ko pa rin siya ngayon. O, diba, ang lakas ng loob ko na isuot ito dito sa US. So, okay naman. As far as I know, wala namang problema doon sa device in terms of sa pedometer. So, hindi ko alam baka minamalas ka lang talaga. Hope. Tingnan mo ulit. I-raise mo na lang din yung concern doon sa manufacturer or either sa manufacturer or doon sa vendor. Mas maganda siguro ko sa vendor muna. Paano po i-adjust yung time? Naka-military time kasi yung normal lang sana. Tulad ng sinabi ko sa iba pang nagtanong nito, actually marami talaga nagtatanong nito, baka naman yung phone mo ang naka-military time. Kasi remember, yung Atmos Fit Hydro is dependent lang siya dun sa phone. So, ibig sabihin, kung ano yung time na naka-record or nakalagay, naka-display sa phone mo, yun yung madi-display din sa device mo. So, kung naka-military time yung Atmos Fit Hydro, baka naka-military time yung phone mo. Kasi nagsisync lang yun eh. Diba? Case in point, nung nabili ko yung Atmos Fit Hydro ko, naka-military time din siya kasi para 0000 yung time. Meaning para naka-midnight siya. And ang midnight na military time ay 0000. So, and then nung sinink ko na siya sa phone ko, sinundan na niya yung time format ng phone ko. So, baka naman yung phone mo ang naka-military time. And as far as I remember, nung chinek ko yung settings ng Atmos Fit Hydro na application, wala namang nakalagay doon na parang pwede mo palitan na 24 hours o 12 hours yung time. Kasi nga, kung ano yung time ng phone mo, yun yung time ng Atmos Fit Hydro. So, ayun. That would be all for now. Kailangan ko na magpunta sa boarding gate. Pero, thank you so much for watching this video. I hope nasagot ko yung mga tanong nyo. Kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa kahit anong device na na-review na natin dito, or kung meron kayong masasuggest na mga devices na matipid na pwede natin i-review, or curious kayo kung ano nga ba performance nito, sulit ba to, i-comment nyo lang dun sa baba para malaman natin, or sabihin nyo lang sa akin. You can reach me at my business email. Tingnan nyo lang yung description ng channel ko. You can also follow me on Twitter at Mino Marimat. Also follow me on Instagram at Mino Marimat. Facebook.com/mino.marimat. Okay, so yun lang. And again, thank you for watching. See you again on our next episode. Uwi na ako ng Pilipinas.